Ang kapal ng pagmumukha mo. Matapos ka naming tulungan, ganito pa ginawa mo, nilaglag mo kami. Mga tol, ini-imagine ko lamang yung nasa isipan nito pong si Mike Defensor o ang tunay na pangalan sa totoong buhay ay Michael Tan Defensor. Siya po ay isa sa tatlong nag-donate ng halagang 75 million pesos dito po kay Rodante Marcoleta nung ito po ay nag-file ng Certificate of Candidacy for Senator pero hindi pa po siya official candidate dahil hindi pa po nagsisimula ang campaign season. Kaya naman mukhang masama ang loob nito pong si Mike Defensor ngayon dahil si Rodante Marcoleta natulungan na nga nila tapos sila pa yung napasama. Biruin mo, nire-recommenda ngayon ng COMELEC na sampahan po sila ng kasong kriminal para po sa paglabag sa election law. Pakinggan at panoorin po natin ang balita kaugnay niyan mga tol. Pinatikos ang desisyon ng COMELEC sa election offense laban kay Senador Rodante Marcoleta sa botong 6-0 at isang abstention. Iniutos ng COMELEC ang bank na itigil ang investigasyon dahil kulang ang ebidensya sa sinasabing irregularidad sa isinumiting Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng senador. Sa halip, inirekomendang sampahan ng election offense ang mga campaign donors kabilang sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray dahil sa kabiguang magsumite ng report sa kontribusyon sa loob ng 30 araw matapos ang halalan. Inakusahan ni Defensor ng double standard ang COMELEC dahil pinagsasampahan ng reklamo ang mga donor pero hindi ang mismong kandidato. Naku po, bakit kami pinapasampahan nyo ng kaso tapos yung kandidato na tinulungan namin hindi nyo sasampahan ng kaso? Ano to, away na ba to mga tol? Mga DDS pare-parehas po ang mga yan. Yung kay Senator Marcoleta, dismiss na. Ba't naman kami ang makakasama sa kaso? Yung parang akyat bahay, di ba, tinulungan mong makaakyat? Yung pumasok sa bahay, walang kaso. Yung nagtulak pa akyat, may kaso. Ba't ganun? Nauna na rin inabswelto ng COMELEC si Senador Francis Escudero. Okay? Ito kasi yon mga tol. Noong Wednesday, naglabas po ng desisyon ito pong COMELEC. Ito po yung pinangako nila this week or over the weekend na maglalabas po sila ng desisyon Wednesday. At nangyari nga po yon March 18. At pinost po nila yon mismo sa kanilang Facebook page at website. Basahin ko po ang kanilang statement kaugnay po ng kanilang resolusyon. COMELEC statement resulta ng inihaing Statement of Contribution and Expenditures ni Senator Rodante D. Marcoleta para sa 2025 national and local election. Intramuros, Manila. Ngayong araw, March 18, 2026 ay naglabas ang Commission on Elections and Bank ng resolusyon ukol sa rekomendasyon ng COMELEC Political Finance and Affairs Department sa fact-finding investigation nito sa inihaing Statement of Contribution and Expenditures ni Senador Rodante D. Marcoleta kaugnay ng 2025 national and local elections. By the way, para po sa kalinawan po ng lahat, pag sinabi pong NBank, ibig pong sabihin nito, lahat po ng mga commissioner including the chairman ay nag-deliberate at bumoto doon po sa resolusyon. Pero syempre dito po sa resolusyon na ito, nag-inhibit si COMELEC chairman George Garcia, hindi po siya bumoto. Kaya yung 6 na commissioner na lamang po ang bumoto. Pagka-division, syempre, ang bilang niyan, kung di ako nagkakamali, 3 lamang. No? At aakit pa yung sa COMELEC NBank kung sakasakaling magkaroon ng motion doon sa previous decision ng division. Pero dito, direkta na kagad. COMELEC NBank na. Ang nakakapagtaka lang dito mga tol, bakit inabot po yata ito ng siyam-siyam? No? Kasi pumutok po itong balita November 6. Ito po ay inilahad ng Billionaire News Channel na meron pong discrepancy sa pagitan po ng
SOSE at SALN ni Marcoleta. Ang SALN kasi ni Marcoleta ay nakadeklara lamang doon ang yaman na 51.9 million pesos, samantala ang gastos sa kanyang naging pagtakbo sa nakalipas po na May 2025 senatorial election ay umabot po ng 112.8 something million pesos, no? Kaya nagtataka ngayon ang marami saan kumuha ng kayamanan si Rodante Marcoleta considering na ang kanyang yaman ay 51.9 million pesos lamang, pero ang kanyang nagastos sa halalan ay mahigit sa 100 milyong piso nang wala pong nakadeklarang mga donors. Yun po yung naging question. Tapos initially, itok-itok na naman, naalala ko, di na natin ipe-play, wag na. Umamin sa programang Saganang Mamamayan itong si Marcoleta na meron talagang donors, donasyon. Subalit ayaw daw pong magpapangalan, kaya parang utang na loob lang. Na-realize siguro ni Marcoleta na mukhang mali yung aking pag-amin, hindi ako makakalusot dito. Kaya ang ginawa po niya ay humingi po siya ng extension sa COMELEC sometime in December na ma-extend nga po yung pagsagot sa pagpapaliwanag na inuutos sa kanya ng COMELEC. At lumipas pa ang maraming buwan, saka lamang po nag-decide na ganito, no? At ano ang ni-reveal ng COMELEC na naging dahilan nitong si Marcoleta para po maabsuelto siya? Nilaglag niya rito yung kanyang donors, mga tol. Kasi sinabi niya ngayon sa COMELEC na totoo, 75 million pesos ang natanggap kong donasyon at ito yung mga donors ko. Pero yung mga donors ko na yan, nung sila nag-donate sa akin, hindi pa ako kandidato sapagkat hindi pa nagsisimula ang opisyal na deklarasyon ng pangangampanya. Ginamit niya in short, mga tol, yung Peñera Doctrine na bago pong desisyon ng Korte Suprema. Kaya ganun po yung naging sitwasyon dyan. Balik po tayo dito sa binabasa kong statement. Anyway, mababanggit din naman dito yon. Base sa resulta ng investigasyon, nakumpirma na si Senator Marcoleta ay nakatanggap ng pinansyal na kontribusyong nagkakahalaga ng 75 million pesos mula sa 3 individual. Ito na, nilaglag na ni Marcoleta. Kasi ayaw niyang pangalanan pero pinangalanan niya sa COMELEC na sina Michael Tan Defensor o mas kilala po natin bilang Mike Defensor. Nung una kong binabasa to, hindi ko inisip na si Mike Defensor ito, mga tol, di ba? Tinalakay natin ito the other day. Hindi ko inisip na si Mike Defensor ito. Tapos napakinggan ko sa balita, kakasuhan ng kasong kriminal si Mike Defensor. Kinat ko ngayon kay ChatGPT. Sino ba to si Michael Tan Defensor? Yun pala yung tunay na pangalan ni Mike Defensor. Kasama tong dalawa, si Joseph Barrias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray sa 3 magkakahiwalay na okasyon. Ngunit, ang mga kontribusyong ito ay natanggap mahigit 1 buwan bago ang simula ng campaign period para sa national candidates. Ayon sa desisyon ng Supreme Court sa kaso ng Peñera versus COMELEC, ang individual na naghain ng kanyang Certificate of Candidacy ay ituturing lamang na kandidato sa unang araw ng campaign period. Base sa doktrinang ito, si Senador Marcoleta ay hindi pa ganap at maituturing na kandidato noong inalok at tinanggap niya ang kontribusyon ng mga nabanggit na personalidad. Laglagan time! Ang sakit nito, mga tol. Sa lang, kung ako po ang nag-donate nito, tapos ganito ang ginawa sa akin, yung intro natin kanina na ang kapal ng mukha mo, bakit mo nagawa sa amin ito? Tinulungan ka na nga namin, nilaglag mo pa kami. Baka ganun talaga masabi ko, mga tol. Napag-alaman din sa investigasyon na hindi nagsumiti ng report ng kontribusyon sina Defensor, Espiritu at Biray sa PIPAD. Siyempre, di naman nila akalain na magkakaganito, di ba? Kasi ang pangako nga ni Marcoleta, di niya sasabihin eh. Tapos sinabi ni Marcoleta kung sino sila. No? Ito ay mandatory requirement sa ilalim ng Omnibus Election Code at ang hindi pagsunod sa obligasyong ito
ay maaaring ituring na isang election offense. Bilang dagdag, ang doktrina sa Peñera versus Comelec ay nag-a-apply lamang sa kandidato at hindi sa mga contributor nito. Ouch! It hurts. No? Kaya pala ganito ngayon yung nararamdaman ni Mike Defensor. Ito, nagsalita si Mike Defensor, ngumingiwi yung mukha. Oh. Yung Senator Marcoleta, dismiss na. Dismiss na. Ba't naman kami makakasama sa kaso? Yung parang akyat bahay, di ba? Tinulungan mo makaakyat. Yung pumasok sa bahay, walang kaso. Yung nagtulak paakyat, may kaso. Ganun. Parang akit bahay. No? Nilarawan nitong si Defensor na akit bahay sila. Tinulungan niya sa pag-akit bahay. Tapos, yung umakyat dun sa bahay, hindi nakasuhan. Siyang tumulong, ang kinasuhan. Ha? O, tuloy po natin yung binabasa po natin dito. Sabi pa po dito sa statement ng Comelec, wala na po sa jurisdiction ni Comelec ang pagtutugma ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Senador Marcoleta sa kanyang sose. Maaaring may iba pang opisina na involved o may ibang batas na involved dyan, pero definitely wala na po sa Omnibus Election Code. Paglilinaw ni Comelec Chairman George Erwin M. Garcia sa isyu ng pag-uugnay sa SALN at sose ni Senador Marcoleta. Sa pagtatapos ng fact-finding investigation ng PIPAD, ay nirekomenda nito ang mga sumusunod na sinang-ayunan ng Comelec and Bank. Ang sakit. Biruin mo, tumulong ka na tapos ikaw pa ngayon yung nire-rekomendang sampahan ng kasong kriminal. Pero sana tutuhanin ito ng Comelec, ha? Baka hanggang rekomendasyon lang to. Una, pagbawakas ng investigasyon dahil wala ng ibang ebidensyang magpapakita na si Senador Marcoleta ay nag-commit ng election offense. Sa mata ng Comelec, malinis, walang nilabag. Ito pong si Rodante Marcoleta. Kaya nga nung una pong reaksyon natin dito, talagang dismayado tayo eh. No, logic pa ginamit ko, pero matapos kong mapakinggan yung mga paliwanag ng Comelec, umupa yung init ng ulo ko sa Comelec eh. Pasensya na kayo kung ganun yung naging mindset ko dahil kung ano ang tama at dapat doon tayo eh. No? Ang problema kasi, ni-repeal ng 7166, Republic Act 7166, sana tama yung pagkakaalala ko sa balita, yung batas na umiiral na naisabatas simula pa noong 1985. Sometime in 2000 onwards, nagkaroon ng batas Republic Act 7166 repealing, pinapawalang bisa yung unang batas na ang tumanggap ng donasyon kapag hindi pa po siya kandidato ay wala pong election offense na makukumit. No? Pero yung nag-donate, meron pa rin. At yun ang kakaharapin na kaso ngayon ni na Mike Defensor at dalawang iba pa. Paghahain ng election offense complaint sa Comelec Law Department laban kina Michael Tan Defensor, Joseph Barrias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray kaugnay ng hindi pagsumiti ng report ng contributions sa loob ng 30 araw matapos ang 2025 national and local elections. Pero mga tol, yung mga tagahanga dito ni Senador Rodante Marcoleta, huwag kayong pakapante. Kasi nalipat lamang yung venue nito, no? Walang aksyon na magagawa pa ang Comelec, partikular sa kasong kriminal laban kay Rodante Marcoleta, pero posibleng maghain ng kasong kriminal ang Office of the Ombudsman kaugnay ng SALN ni Marcoleta at posible din maghain ng kasong kriminal ang BIR dahil po sa posibleng hindi pagbabayad o late na pagbabayad ng tax nitong si Rodante Marcoleta kaugnay ng tinanggap niyang donasyon. No? Ngayon, meron pong paliwanag ang ex-Comelec Commissioner kung bakit nagkaganito ang sitwasyon. Why Marcoleta was cleared, Defensor is still liable for campaign donation issue. Kasi lang mga tol, English po itong interview kaya pagpasensyahan nyo na, no? Pakinggan po natin. Commissioner, since you already mentioned disclosures earlier in the program, we had a news item saying that former Quezon City Representative Mike Defensor is raising red flags over the Comelec
placing the burden of filing these disclosures to the contributors instead of the candidates or the politicians. What do you make out of that part of the hearing? Who should have the primary responsibility of actually outlining their contributions and the way they spend it? Ang tanong, sino ba ang dapat na merong responsibilidad para po ilatag kung ano man yung kanilang mga naging donasyon, paalam ito, partikular sa COMELEC. Pakinggan po natin ito. Is it the candidate or is it the donors? Well, let's put it this way now. Let's look at the law. Okay, candidates are required by law to submit an itemized, a detailed statement of contribution and expenditure. That's a requirement for candidates to do. And failure to Yun maliwanag nire-require ang kandidato na i-itemize. In short mga tol, i-report sa COMELEC kung ano yung kanyang naging gastos. Pero ang catch kasi dito mga tol, hindi pa kandidato si Rodante Marcoleta O sige, patuloy po natin pakinggan. to submit them would make the candidate administratively liable. Okay, but no longer criminally liable because of 7166's Yan. decriminalization of that part of the Omnibus Election Code. No? However, insofar as the requirement for donors to report their donation, okay, the report of contribution by donors is separate from the requirement of a candidate to submit their statement of contribution expenditure. That law, Section 99, or that provision of the Omnibus Election Code, was not included among those that were decriminalized by Republic Act 7166. So it remains to be a criminal offense for contributions or for contributors or donors not to report or to fail to report their statement of donation or their contribution report. No, it sounds absurd. It really is, but that is the state of the law. I mean, Congress did not notice this. I don't think they notice this, but this has been since 1991. No amendment to the law has yet been passed. To me, I've been, even before I was in COMELEC, I was an advocate for law reform in elections, and we've been pushing for this since 2002 or even earlier. But, things like this then don't get noticed in Congress. Right. 1991, no updates. Ang liwanag talaga nun, hindi napapansin yung mga ganitong pagkakataon. Pero napansin kasi kasalanan ni Marcoleta. Biruin mo, nag-submit ng SOSE, tapos hindi nag-itemize ng gastos niya, walang donasyon walang donors na nakalagay doon. Tapos nag-submit ng SALN. Ang nangyari kasi dito mga tol, kung hindi nagkaroon ng polisiya na pwede nang tingnan muli ang SALN ng mga elected public official, hindi malalantad Ang problema, naipit na si Marcoleta. Ngayon, para iligtas niya yung kanyang sarili, laglaga na. Sige, ilalaglag ko na lang to si Mike Defensor. Basta makaligtas lang ako dito. Kaya, ano kayang nararamdaman ngayon ni Mike Defensor? No revisions. That's 35 years, very, very long years, 3 decades in the making. Because of this recent development of the recent decision of the Commission on Elections, how do you actually expect this decision to affect the behavior of Yan ang politicians and donors in future elections? Yan ang masakit na katotohanan. Baka i-take advantage po ito, partikular ngayong parating na halalan sa barangay election. No? Gagawin na lang ng mga kandidato ngayon, kakandidato ko sa halalan sa barangay. Pwede tulungan nyo ako. Tatanggap na ako ng donasyon ngayon. Wala tayong magiging problema. Basta i-report nyo lang sa COMELEC na kayo nag-donate. Pero ako, walang problema kasi hindi pa naman ako kandidato dahil hindi pa mag-uumpisa ang pangangampanya. Yun ang iniisip nating maging problema dito. Pakinggan natin yung sagot ng bisita po dito. Well, I mean, some politicians and donors have already taken notice of it. They're more careful than others, probably. No, but Mike Defensor might be correct. I mean,
it's really absurd for us to be putting the burden on the contributors more than the law puts burden on the candidates themselves. No, what happened in real practice, as I understand it, is that candidates would be the one to remind contributors that they have obligation to separately submit their donations. So I mean, those who are more prepared in election would have. Yun ang pagkakamali nila rito. Unang-una, si Defensor, politiko siya, alam niya yan. Kaso lang may usapan kasi sila eh. No? Ang liwa-liwanag ng paliwanag ni Marcoleta nung una eh, binawi niya lang eh. Na may donasyon sa kanya, ayaw magpabanggit, magpakilala ng mga nag-donate. Nung una nga, akala natin, Diskaya spouses ang nag-donate sa kanya rito, di ba mga tol? O, eto prangkahan tayo. Di ba? Nung una, ang pinaghihinalaan natin, baka mga Diskaya yan, kaya ayaw magpabanggit. Tapos, ilalaglag pala ni Marcoleta. Hindi pala yung mga Diskaya dahil hindi naman pala nag-donate sa kanya. Kung hindi, itong si Mike Defensor at yung dalawa pa. Pero, bakit hindi nila nagawa, particular si Mike Defensor, na mag-report sa COMELEC? Kasi, nagtiwala siya kay Marcoleta. Ganun lang kasimple yun, mga tol. No? Pinagkatiwalaan ni Mike Defensor si Rodante Marcoleta na kahit magkapit-pitan marahil ng bayag, hindi sila kakanta. Pero hindi po ganun yung nangyari. Di ba? Nilaglag sila ni Marcoleta. Kasi kung hindi ilalaglag ni Marcoleta itong 3 donors niya, yari si Marcoleta. Magkakaroon siya ng mabigat na problema, baka mauwi pa ito sa pagkakatanggal niya bilang senador, di ba? Madidisqualify siya eh. Pagka nagkataon, parang hindi mangyari na matanggal siya bilang senador, ilaglag ko na lang kayo. Total, nakatanggap na ako ng donasyon. Hindi ko yung sinasabing gano'n ang nasa isip ni Marcoleta. Yan po ay spekulasyon ko lamang. Tuloy po tayo dito. Would have done this for the past election that they've run, but there are some who may not be as familiar with this defect or weakness in the law, and they may not have advised their contributors to do so. So, yun ang problema. Right. Critics of the COMELEC's decision also note that this somehow evades transparency in terms of the filing of contributions, not only in terms of how much, but instead who actually donated to a politician's campaign. What loopholes and new strategies do you actually see that may stem from this new decision that may be quite detrimental to Filipinos in the long run? Well, it has been done for quite some time already. I mean, I'm sure politicians have been exploiting these loopholes in the law. No, so that the best that COMELEC can do perhaps is to look for administrative solution. But Yan yung administrative solution na yan, hindi naman yan inaalis sa COMELEC. In fact, nang interviewin ito pong si COMELEC chairperson ni na Anthony Taberna sa programa nila, malinaw din naman na sinabi doon ni Garcia na sa kasong kriminal, wala na talaga silang habol. Pero maaaring kung administratibo, pwede. No? Balikan po natin ang interview kay COMELEC chairperson Garcia ni na Anthony Taberna. Certificate or report. Yung isang katanungan niyo po, bakit naman itong mga nag-donate? Yan. Tama. Napaka-unfair naman. May provision din po ang Omnibus Election Code na nagsasabi na ang mga nag-donate, kinakailangan mag-submit kay COMELEC ng tinatawag na Certificate or Report of Contribution. Na ang sinasabi din ng batas, Mga donor yan, Chairman. Ang kailangang mag-report sa COMELEC, hindi lang pala yung kandidato, pati yung nag-donate. yes, bisan po, ang ginagawa ng kandidato, sinasama na sa kanyang sose, yung report of contribution na tinatawag. Okay. Ngayon po, ang sabi ng batas, kapag ka hindi ka submit, nag-accomplish nung report of contribution, ikay mananagot at ito'y kasong kriminal. Yan pong provision na yan ay Hindi na-repeal. doon sa Republic Act 70. Pambira yung Hindi po yun. Panginoon ko. Po sa batas, yung mga kandidato, pero hindi po yung mga contributors
or donors. So, yun yung Bakit- dahilan kung ba- bakit Oo. pinatuloy nung aming opisina, yung PIFAD, yung Political Finance and Affairs Department, at sinabing dapat kasuhan o mag-file ng criminal complaint laban sa 3 na mga Oo. nagbigay sa aming law department. So na-decriminalize ng mga politiko, ng mga mambabatas 20 years ago. na kandidato naging minsan ay naging kandidato yung tungkol dyan sa campaign contributions, pero hindi na isama yung mga donor. Yun po yung maliwanag, Catholic Candidacy. Talaga po, maaaring sa isang banda, kahapon nga po, yung mga katanungan sa akin ni Chairman, parang unfair po yun. Ah. Kasi alam po, siyempre, yung wisdom ng batas ay talaga pong wala sa atin, at ito po yung nasa ating In fairness sa COMELEC mga tol, maraming galit kay Chairman Garcia pero walang magagawa eh. Kahit ako, dismayado ako nung una kong marinig ang desisyon. Pero matapos kong mapakinggan ng mga paliwanag, hindi lamang ng COMELEC, kung hindi ng iba't ibang mga abogado tungkol po dito, humupa po yung init ng ulo ko sa COMELEC. Wala kasi talagang magagawa na habulin pa si Rodante Marcoleta kung hindi naman po lumalabag sa batas. Pero ang catch dyan, nilaglag niya. Maliwanag na nilaglag niya, ito pong donors niya. Kasi kung talagang magkakapitpitan ng bayag, ika nga mga tol, at hindi aamin si Marcoleta kung sino yung donors niya, walang kakaharaping kasong kriminal itong 3 na donors niya. Pero si Rodante Marcoleta magkakaroon ng problema. Kumbaga, in short mga tol, mawalan na ako ng kaso, okay lang talaga yan at the expense of someone. At yung someone na yung 3. Yung 3 donors niya pa. Si Mike Defensor at yung 2 hindi ko matandaan ang pangalan. Sa part ng mga donors, napakasakit nito. Lalong-lalo marahil kay Mike Defensor mga tol. Kasi tinuturi niyang kaibigan itong si Rodante Marcoleta. Tapos ganito ginawa sa kanya. legislature. Or maybe it was an oversight. Oo, hindi kaya ganun na Chairman. May posibilidad po, ayaw naman po natin isisi sa mga panahon ngayon ng ating Kongreso. In fact po, sa kasalukuyan, may isang panukalang batas sa mababang kapulungan na ibinabalik yung kung ano yung sitwasyon Before. bago naman po magkaroon ng Republic Act 7166. In fact, si dating Senador Miriam Santiago, nung siya ay buhay pa, ay nag-sponsor din ng isang panukalang batas upang muli na gawing kriminal yung Section 108 na yan. Dapat ganun talaga. No? Huwag i-decriminalize. Muling buhayin. Kaso lang, ang tanong dyan mga tol, kapag ka muli bang binuhay ng Kongreso ang criminal act na yan, mapapanagot pa ba si Marcoleta? Hindi na. No? It will apply, syempre, doon sa time na na-approve yung batas, onwards. Hindi kasi, wala kasing retroactive application ng batas, generally. Pag sinabing retroactive, ina-apply po ito sa nakalipas na panahon. Kaya, as a general rule, walang ganong aplikasyon ang batas. Ang exceptions lamang, if it is favorable sa accused or kahit sa nakakulong, no? Pero pagka non-favorable, yung mag-criminalize sa akto mo nang hindi pa yung akto mo ay pinagbabawal sa batas, hindi po pwedeng i-apply yun. Kaya maliwanag, kahit anong gawin po dito, hindi na mapapanagot si Rodante Marcoleta. Pero yung donors niya, na si Mike Defensor at 2, sana tuluyan talaga ng COMELEC, no? Hindi yung baka publicity lang ito. Baka kunyari, pinapasampahan nyo lamang ng kaso tapos wala namang mangyayari talaga. Ayan ang tututukan din natin dito mga tol. Para naman maging equal sa lahat, subalit ito po hindi naman naipasa rin ng Kongreso nung siya ay buhay pa. Sa ibang sa buong interview na yan mga tol, mababanggit diyan ni Chairman Garcia na sa kasong administratibo, possibly pwede pa nilang i-entertain pero sa kasong kriminal hindi na. No? Ang kailangan lamang merong siguro isang individual or grupo ng individual na mag-initiate ng action against Senator Marcoleta administratively sa COMELEC. Pero sa ngayon wala pa pong ganong aksyon. Meron pong vlog dito si Attorney Enzo Recto, hindi ko pa po ito napapanood, pero almost the same yung initial na mga sinabi niya. Napakinggan ko doon sa mga napag-usapan na natin kanina. Tingnan lang natin kasi may mga nagsasabi, panoorin mo yung
vlog katulad nito, sabi nito, ayon kay Attorney Enzo, mga kaso pa daw na ipapile dyan sa ombudsman. O, yun ha. Okay, pakinggan po natin itong vlog ni Attorney Enzo Recto. Si Mike Defensor, best friend ni Marcoleta. Mag-best friend yan. O ngayon, Doon ako natatawa mga tol, mag-best friend. Masisira na ba yung pagiging mabuting magkaibigan nilang dalawa? sa mga nangyayari ngayon sa kaso ni Marcoleta, si Defensor ang naiipit. Yung parang akyat bahay, di ba, tinulungan mo makaakyat? Yung pumasok sa bahay, walang kaso. Yung nagtulak packet, may kaso. Ba't ganun? Nadadawit si Defensor, naiipit pa. Posible pang Actually, hindi posible. Rinikomenda ng COMELEC na kasuhan si Defensor. O yun ha. Ito, ililinaw ko to sa inyo. Ang desisyon ng COMELEC ganito. Si Marcoleta, si Senador Marcoleta daw, hindi liable. Kasi hindi na nakrimen yung hindi pag-declare ng SOSE. Administrative na lang. Pero, sa Omnibus Election Code, kahit yung amendment na batas, hindi ni-repeal na kapag ikaw ay contributor at hindi ka nag-declare sa COMELEC na nag-contribute ka, liable ka at criminal offense pa rin yun. Kaya actually, sa totoo lang, ang desisyon ng COMELEC, si Marcoleta daw, hindi liable. Pero yung contributors, liable. So sino yung contributors? Tatlo yun eh. Si Mike Defensor, yung isang binluan, ang apelyido, at saka espiritu yata. So liable si Mike Defensor. Parang siguro sasabihin ni Mike Defensor kay Marcoleta, ikaw nakaligtas ka, ako naipit. Yung aso, Biray, not binluan, ano? Ulitin lang po natin yung mga pangalan ng mga donors. Michael Tan Defensor, Joseph Barrias Espiritu, at Aristotel Baluyot Biray. Sila po yung tatlong donors na nilaglag ni Rodante Marcoleta. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. walang kaso. Yung mga tuta, nagkakaso. Kung maga si Marcoleta, pwedeng kasuhan ng administrative, sabi ng COMELEC, pero sila Mike Defensor, kakasuhan ng Kaso, criminal yan. case. Oh. Bakit naman? Baka naman, Attorney Enzo Recto, pangunahan nyo na. Kayo na magsampa ng kasong administratibo. Kung ako lang abogado, magkukusa ako, sasampahan ko ng kasong administratibo yan si... Gusto nyo ba sampahan ko ng kasong administratibo si Rodante Marcoleta? Kaya natin yun mga tol. Sa tulong lang ni ChatGPT. Hindi ako makikialam dyan. Ano? Tama na yung nagre-react lang tayo sa balita. After all, wala naman akong personal na issue kay Rodante Marcoleta. Lahat ng ginagawa po natin dito ay reaction po natin sa mga balita kung ano ang tama at dapat doon tayo. No? Ayoko mag-initiate ng action katulad po nung ginawa ni Madam Bruja. No? Yung nagsampa ng ethical complaint kay Rodante Marcoleta sa Senate of the Philippines Committee on Ethics and Privileges. Nakita niyo yun? Kayang gawin kasi ng pangkaraniwang citizen na mag-take action against this public official. Pero sa party ko, hindi ko gagawin. Unang-una, ayoko magpakabayani. Pangalawa, baka hindi rin sapat yung kaalaman ko kung ako po yung magte-take ng action. Kumbaga, little knowledge is dangerous. No? O, balik po tayo dito. Ganun. Yun na nga eh. Ang nangyari dyan sa batas na yan, Omnibus Election Code, sabi ng desisyon ng COMELEC, ni-repeal na o inamendahan na ng bagong batas 7166 yung 109. Ibig sabihin yung tungkol sa kandidato na hindi nagdi-declare ng SOSE. Administrative. Pero yung mga nag-contribute na hindi nag-declare, within 30 days, criminal case pa rin. Kaya, si Mike Defensor, liable criminally. Tapos yung mga kababayan. Kaya, ang tindinit ang... Sabi nung isang basher, wala kasing kwenta. Marcos, kaya kayo ganyan. Ganun talaga, walang kwenta. Kaya nga nakakulong si Rodrigo Duterte sa Hague, Netherlands. Kaya nakakulong itong si Apollo Kibuloy. Kaya nakakulong itong si Senator Bong Revilla. Kaya nakakulong itong si Arnulfo Tebas. Kaya nagtatago si Harry Roque. Kaya nagtatago si Saldico. Walang kwenta. No? Ang pinakamasarap, yung tatay nilang karton, nasa Hague, Netherlands kasi walang kwenta si Pangulong Bongbong Marcos. Sige, wala nang kwenta si PBBM. Ang mahalaga, nakakulong yung tatay nilang karton. Parang napalagay pa sa problema si Mike Defensor. Nalagay sa problema si Defensor.
criminal case ang kaso ni Defensor, sabi ng COMELEC. Ewan ko kung sa bandang huli, ano din lang yan. Yan ang masaklap yan. Papalibrehin pa rin si Mike. Yan ang masaklap dyan. Baka naman sa huli, libre na. Pagka hindi na mainit ang issue, wala na. Di ba? Pero sa ngayon, ang desisyon ng Talagang tatawa ako. Malabong magkaroon ng karton sa 2028. Hindi kasi ganun ang mga loyalista at mga PBBM supporter. Hindi sumasamba sa karton. Di ba? Ganun lang naman yung biruin ninyo. Ewan ko kung anong katangahan ng pinagagagawa nitong mga Duterte supporters eh. Pati ba naman sa pansit? Ha? Naalala nyo yung nananalangin sa pansit? Ipapaalala ko sa inyo. Kung hindi nyo maalala, hanapin natin yung video natin doon. Hanapin natin yung nananalangin sa pansit at ng teteng na yan, nasa nababanda yun. Pero matagal na yun eh. No? Baka mahirapan na akong hanapin. Biruin mo, matagal na nga, hindi ko na makikita rito yon. Basta meron tayong bidyong shinare sa ngalan ng pansit. Palalayain daw si Rodrigo Duterte, anak ng teteng na yan. Tapos yung iba, sa ngalan ng tatay na karton. Asar talo kayo, wag na kasi kayo manood. Ang tatangan yung mga Duterte supporters eh. Nanonood pa kayo sa akin eh. Tuloy po tayo dito. COMELEC, yung Political Finance and Affairs Department, kasuhan sila Defensor ng Mga tol, nilalait ako nitong isang nanonood na Duterte supporters na tatanga-tanga 40 lang kasi nanonood sa Facebook eh. Ito, panoorin mo. Ilan ang nanonood sa YouTube sa akin? 1,100. Marami na sa akin yan, tanga. Palibasa, napakatanga mo eh. Diyan ka lang kasi nanonood sa Facebook. Ito, nanonood sa YouTube, 1,100. Madadagdagan pa ito pag hindi kinalimutan ng mga hindi tatanga-tangang manonood natin. Yung pagla-like. Kasi yung mga tatanga-tangang Duterte supporters, yan po yung mga hindi nagla-like sa aking programa. Mga tanga ba kayo, mga tol? Kaya huwag kayong makakalimot mag-like ha. Sartalo na naman kayo. Kayo naman eh. Hindi naman dapat madadamay dito si Rodrigo Duterte. Comment kayo ng comment ng kung ano-anong katangahan ninyo. Nadamay tuloy si Rodrigo Duterte. Yan ang mahirap sa mga tatanga-tangang Duterte supporters. Tingnan mo, almost 1,200 na nanonood sa akin. criminal case. Yan mga kabunyog. Kaya si Defensor na nalagay pa sa alanganin. Ito pa. Si Defensor ay may kontrata may mga sa gobyerno, may mga agreements. Ang negosyo kasi ni Mike Defensor, mining. Alam niyo naman, dating sekretarya ng DNR nung panahon ni Gloria. Pagkatapos niya noon, natalo siya sa eleksyon noong 2020, noong 2007, natalo sa Senado. Nag-private nagnegosyo ng mga mining. Ang kasosyo niya, mga Chinese. Ngayon, syempre sa mining, saan ka ba magmimina? O di sa mga lupang pag-aari ng gobyerno, ng estado. So, ang tawag dyan, mining, Anyway, beside the point na yan, Kaya, hanggang dito na lamang muna mga tol. Nakapangasar na naman ako ng Duterte supporters na tatanga-tanga. Kasi nood pa ng, umabot na 1,200 Tingnan mo naman katangahan mo kasi. Hinamon mo yung mga matatalinong manonood ni Top 1 eh. Yan, nakikita mo? Yan 1,209 ang nanonood sa YouTube. Kaso lang, sa Facebook, 40 lang. Kaya nilalait-lait ako nitong tatanga-tangang Duterte supporters. Pero, wag niyong pagbasihan yung live. Wala pong kinikita yan sa Facebook. Ang pagbasihan mo yung Reels ko. Ito, Reels ko. Tingnan mo naman yung mga nanonood sa Reels ko. 25,000, 14,000, 18,000. Pero itong key dito mga tol pag yung Reels ko, sinabi ko, sigurado magagalit na naman dito ang mga tatanga-tangang Duterte supporters. Ang daming views. Kasi tanga talaga sila Kapag kasi sinasabi ko yung panonoorin pa nila. Ganong katanga itong mga tol. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa ating programa, sa ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi po karton. At higit sa lahat, syempre, salamat po sa inyong pagsuporta sa ating programa. Maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Hoy, tanga. Baka atakihin ka sa puso. Dahan-dahan lang. Galit na galit ka na naman sa akin. Walang personalan to.